Kamusta po ang lahat mga kabayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa panig ng mundo tayo naroon, ay maingatan po tayong lahat mga kabayan. Umpisa na po natin. Ito pong pahayag ng Vice President sa kaganapan po sa rally po ng pre-Duterte Now, at syempre po yung I stand with former President Rodrigo Duterte Makatambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President mga kabayan. Sa sigaw. Pagkatapos noon, yung anak ko nag-sore throat na kahapon, nag-sore throat na siya, nilagnat na, tapos ako nawala na yung boses ko. Okay. Natapos na ba mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo at sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Walang bayan! Oo nga. Walang bayan! Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin Absent kayo. Kararating ko lang Tapos kahapon iba lang. walang tulog. Walang tulog. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-absent! Nag-call in sick. Nag-sick-leave. Pwede pala yun? Pwede. Bawal picture. Bawal video picture. Bawal tag! Pero nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan. Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa. Tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipaglaban si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Only in the Philippines! Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Kaso! Tinawag na Trililin kasi nga may sayad. Oo. Dapat kulutan! Nagsasalita siya, nakita mo talaga, naririnig mo. Meron talagang Saltek! may kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko, nakasama o may alam o kaparte ng DDS.
Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila, ma. Bisto yung katarantaduhan nila. Mayroon ba? Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililin yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang Tinanong siya ng ilan ng pinatay complaint. wala. Kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. ano sabi nila? 30,000 dead. Yes. Fake news. Umakyat sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 20. 30,000. Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos, Timbangag. Timbangag. Marcos Pisot. Nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan nyo ng money. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. Totoo. Duterte. So naggagamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay
marites, chismis, Mga chismosa. galing sa mainstream media na kontra Grabe, no? Grabe po, ginawa talagang pamumulitika sa ating dating Pangulong Duterte. Pinagbasihan lang po, puro marites. 43 counts lang po ang ibinasi nila sa dating Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon. Ibang klase itong ICC na ito. At hanggang ngayon pala, ay tuluyan po, hanggang ngayon ginigipit po ang desisyon, lalong-lalo po yun sa interim release na pansamantalang paglaya, na sila po ang gumawa nun sa Rome of Statutes nila. Nandun po. Kaya po, grabe po ang ginawa po dito ng ating gobyerno. Mismong gobyerno po natin ang nakipagsabwatan ayon sa Vice President sa ICC, mga katambay, ibang klase. Dahil talon-talo na raw sila sa politika. Ganito po pala kasama lumalabas ngayon. Ang nakaupo po ngayon na tinatawag din po ni Atty. Harry Roque na bangag-bangag-bangag. Mga kabayan, nakakahiya po. Nakakahiya po ang nangyayari sa ating bansa. At ito po, bilang Pilipino, nakakahiya po yan na ang iyong kababayan, ang iyong dating Pangulong Duterte, tayo pa lang ang nakakagawa halos. Tayo pa lang ang nagbibigay sa dayuhan na wala pang jurisdiction sa ating bansa. Ibang klase po itong ginawa po nilang paghuhudas at pagtataksil sa ating dating Pangulong Duterte at sa ating bansa. Wala pong kapatawaran ito, mga kababayan, bilang isang politiko sa pagiging lingkod bayan. Di po ba? Na ikaw ay tinalaga dyan bilang proteksyonan mo ang bansa at iayos mo ang bansa. At ang mga Pilipino ay bigyan mo ng magandang buhay at lahat ng yan ay hindi mo nagawa. Bagkus, naghudas ka pa. Hindi po ba? Ituloy po natin ang ating Vice President. sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Grabe, no? Ngayon, lumalabas na po talaga ang katotohanan na talagang pera-pera po ang umiral po rito. Dahil una-una, wala pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa. At syempre po, para protektahan din po ng ICC yung kanilang sinasabing pera. Dahil umaasa lang po ito sa mga kasapi nito, mga kabayan. Pera po pala itong ICC. At ngayon po, talagang lumalabas na po ang katotohanan na ang ating bansa ay merong pera po na kalakip sa ginawa po pamumulitika nila sa dating Pangulong Duterte. Dahil unang-una po, talagang hindi po tayo kasapi niyan. Wala pong jurisdiction na po sa atin yan. Hindi po nila tatanggapin yan kung ang sa pahayag mismo ng ating Vice President, mga kabayan, pera yan, pera. Grabe po ang ginawa nilang pagtataksil sa ating bansa at paghuhudas po sa isang dating Pangulong Duterte. Ituloy po natin. Hindi, ma'am, kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari,
kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Bangag, resign! Send him home! Yes, ma'am. Send him home! May collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Totoo yun mga tambay, si dating Pangulong Duterte na lang po ang kaisa-isa nilang nililitis. Sa dami po ng problema ng mundo, napakarami pong gyera, napakarami pong nachuchugi, di ba? Pero wala po silang aksyon, wala silang nililitis dito sa mga napakahilig po sa digmaan. Napakarami po, araw-araw po ngayon, nababalitaan po natin sa international news na napakarami pong nachuchugi. Pero nasaan po ang ICC? Politika po mga tambay. Politika lang sila. Pag hindi po nila kaya, tahimik po sila. Kung hindi naman kaya, kung hindi kaya susuhulan ito na isang damukal na pera at merong bansa na katulad po ng Pangulo natin na Judas at traitor umano, doon pa lang po sila magkakaroon ng sasabing lilitisin na namang bago na Pangulo, mga kabayan. Wala eh. Wala po kasing mga Judas sa mga bansa na ito. Katulad po na sinasabi po natin Ukraine is dito po sa Putin, sa Russia. Mga hindi po Judas ang mga tao diyan, mga tambay. At hindi rin po Judas ang pangulo nila, mga kababayan. Hindi po katulad nung sa atin, ibang klase po. Pakinggan po natin ang mga susunod. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayat talaga. Yes! Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Magpupunta ka? Nagpupuntas na tayo over the world. Nagpingay na tayo, meron na tayo mga magagaling na abogado. Parang hindi tayo pinakikita ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Tayo ng ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulang siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Grabe, no? Talagang iba po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kahit wala pong passport sa pagpasok po sa kanila, walang visa, mga tambay, walang passport. Pero grabe po ang ginawa nila pamumulitika. Pero hindi po ito yata kinwestiyon mismo ng bansang Netherlands ang ginawa po ng ICC at ang ginawa po ng ating gobyerno. Grabe po. At syempre po sinasabi ni BP, ang pinaniwalaan po na dito po sa ginawa pong paglilitis ay isa pong may sira ang ulo. May tiriring sa ulo, mga tambay. May depresya
sa pangunguna daw po ng isang tinatawag na aso na si Trillanes at si Las Cañas at si Mato Bato, mga tambay. Ibang klase itong ICC. Talagang politika po, mga kabayan. Grabe, no? Walang passport, walang visa, pero tinanggap po nila. Ganyan po ang napakarami po nilang ginawang paglabag din po sa proseso mismo ng kanilang bansa at ang proseso ng batas, mga kabayan. Ibang klase itong gobyerno pagdating po sa pera, no? Pera-pera po talaga. Pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Duterte. Pag ikaw sa Presidente VP, Go, go, go! Now, now! Meron ako ng tatay. Let your name. Kinara sa dahig. Ako, umiyak ako nung nagsasabi. Ako, nasa lubin pa din niya yun. Magawin po ako. At saka si But why is it? We always keep coming without result. You know what? Why don't we just kick this Marcos out of the No Filipino is trying to kick back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa Laban lang! Duterte! Malapit na! Pagod ako kami pabalik-balik. Kasi hanggang dito na lang ba kami? Sisigaw pa na lang sisigaw. bawal mapagod. Laban, Duterte! Ngayon, ano ang nangyayari? Laban! Nagsisigawan na. Hindi na kami hanggang dyan lang po. Bibi! Alam niyo po, kasama ako na maglaylo na ako doon. It's happening na po sa storm. Hello? You know? So this is pain for us. It's pain for all of us. So there must be a legal. There must be a pressure. Ferdinand Marcos, please! Robin Padilla. Okay, narinig natin Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kahit kami, kung kailan kami dito, pero ang mga bayan natin, Marcos resign! Kami doon. Marcos bangag! Bigyan ko lang ng bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso si Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibi ko, ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit?
Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Still, we have to respect Tulad the ng legal sinabi ko, process. nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ICC. ang ICC. Punuin ba na sulat? Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Totoo po yan mga tambay, sinabi ng Vice President. Isa po siya abogado mga tambay. Wala na po tayo, kahit po ang Pangulong Marcos mga tambay, ay mahihirapan na rin po. Basta-basta mga bayan. Lunang-una, ginamitan po ng pere. Hindi rin po papayag ang Pangulong Marcos kung meron itong umano na ilimpak-limpak na salapi na ibinigay sa ICC. At napakatindi po mga tambay. Isinurrender mo ang karapatan at bilang Pilipino. Pinamigay mo na ang dating Pangulong Duterte at pinakulong mo na. Ngayon, wala na pong karapatan ang Pilipinas. Mismo ang Vice President na nagsabi na talagang kahit na sino pa ang maupo ng desisyon po ay wala na po sa ating bansa. Kahit sino po, mahihirapan na pong maipalabas. Kahit mga senador, kahit anong gawin po nila, batikos sa ICC, kontrolado na po nila ang sitwasyon. Nasa kanila na po lahat ang desisyon, mga kababayan. Una-una, ipinamigay mo na sa kanila, mga kababayan, ang isang Pilipino. Ganyan po ka-trader at kahudas po ang nakaupo po ngayon sa ating bansa na tinatawag po ng Vice President na adik, bangag. Ganyan po ang talagang pinababangulan po ng media. Media lang po ang kakampi halos ngayon ng tinatawag na presidente na bangag ng Vice President. Media po lahat ang nagtatakip para po pabanguhin ang isang presidente na naghudas po at nagtapon sa pagiging Pilipino o isang Pilipino na hindi na po halos napakahirap ng pabalikin sa sitwasyon ngayon. Kailangan pa, patunayan pa ni dating Pangulong Duterte yung ikinaso po ng mga baliw. Yung mga baliw daw po, yung mga may tililing, yung mga kinaso na gawa-gawa, mga katambay, ibang klase po ang nangyari. Talagang kung ka-high blood din ka talaga mga kabayan, high blood din ka sa mga ganitong sitwasyon na nagkaroon ka ng presidente na tinatawag pong adik at bangag, mga kababayan. Kung patang ang isunod ang isunod ang Yes, ma'am. Pero hindi dahil sa ICC. No. Kundi ang Interpol ang sinunod. na pwede Ang sinong principal ng sabihin Interpol? ng ICC. Pilipinas It's the same story. na ibigay niyo yan sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila sa ginagawa? Yes, ma'am. Kasi ano Ibig sabihin mga tambay, isa lang pala. Isa lang ang magagawa po ng bansa. Isa lang po ang magagawa po ng ating gobyerno. Yung sinasabing pagbigyan, kung sakaling bigyan ng interim release o samantalang paglaya, ay yun lang po ang pwede pong gawin sa ngayon. Pansamantala lamang. At bibigyan mo pa ng proteksyon ng bansa mo para doon sa sinasabi na lahat ay susunod po sa kagustuhan po ng ICC. Ang tanong, gagawin po ba ng gobyerno ngayon yan? Na yun mismong gobyerno ang nagpatapon? Yung mismong tinatawag na adik at bangag, ang commander-in-chief na nagpatapon? Malabo pong mangyari ang mga tambay. Dahil po, hindi na po nila magugustuhan umuwi yan. Dahil nga sa politika, sa pagiging gahaman, ganid at greedy. Di po ba? Nakakalungkot po. tamang proseso.
Oh, saglit lang po. Sorry. Yes, ma'am. Kasi gusto nilang tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Ma'am, may tanong po ako. Kung kami po mga Pilipino dito sa European countries, magkakaroon po kami ng petition sa European Parliament. Magkakaroon po kami ng Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament. Mga European leaders kasi galit kay Tatay Digong dahil hindi nila makontrol, no? Hindi nila mabraso. Alam Kung nila na ano may yung mga suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK ng war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. dapat i-DNA, Sarah. Adik boto yun. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay napakalakas na po yung boses na nagsasabi ng rating nila para kay PBA. Yes, sir. Ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga marami po kami Pilipino ang naniniwala pagdakit ng tatay dito ay ginawang paliputan palanggan doon sa Yan din ang sinabi ko noong unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil ang nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan
March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nine yan sa Napapansin Pilipinas, nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak, o nag-iskubre na kabalbalan na ginawa nila, tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang Impeachment complaint. huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yon. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampe na mainstream media. Dahil walang Totoo po yung mga tambay. Talagang grabe po ang ginagawa po ng pamahalaan. Lahat po ay kinabit na po sa mga Duterte. Katulad po ng tinatanim na sinasabing sabungero, tanim buto. At ito po, nilinaw po ni BP Sara na talagang pati yung sinasabing rating. Yung rating, nakikita naman po natin talagang napakarami pong sablay dyan sa rating na yan. At ito po, sinagot din po ng Vice President yung pagiging sinasabi po ng yung garbage in, garbage out na pagiging fake news daw po niya. Totoo po lahat yun sinabi ng Vice President dahil may time zone po tayo, magkaiba po tayo ng oras mga kababayan na kung umaga po sa atin, gabi po sa Amerika, kung gabi kung atin naman ay umaga, kung ano naman po sa atin, kung gabi naman po sa atin, araw naman doon. Di po ba? Magkabaliktad po eh. Kaya sinasabi ng Vice President, lahat po ay totoo. Tinutwist lang po at binabaliktad lang po nila at kagamit po ang mainstream media, mga kababayan. Ang tanong lang naman dyan may namatay po ba? May namatay po ba at ang kinamatay ay pulburon? Di po ba meron? At sino po yun? Sino po yung namatay? Mga kababayan, kaalyado nila. At isa rin po sa sekretary, yung asawa. Di po ba? Kung talagang hindi totoo yan, ni hindi man lang po yan ibinalita, mga kabayan, sa Pilipinas at hindi man lang po binigyan man lang ng respeto yan ng pamahalaan samantalang yan kaalyado nila. Bakit po nila nilihim yan? Hindi po ba, mga kabayan? Kaya alam na po natin ang galawan nila. Di po ba? Lahat ng problema lumabas sa kanila, pati baho, pati yung sinasabing 2025 national budget ng mga blanco, bigla na po nilang ginawan po ora-orada ang pag-kidnap sa dating Pangulong Duterte mismo. Hindi po ba? Doon sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ayan po mga sample lang Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Tawat na, init na. at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga nagsasabi ng Pittsburgh siya. Hindi siya yung leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong, may approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Yes. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya ng Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key,
ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano bang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Sana hindi mo na lang iginampan niya. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. Inubos na yung pera. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa no nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa ating lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Pero dahil Opo, hindi na po, wala na pong matatapos po, wala na magagawa na big project po ang pamahalaan. 3 taon na po mahigit ang lumipas, wala na po. Talaga po nga, di po ba, pinipilit nga nila ngayon sa Kongreso? Mga kabayan, di po ba binubuhay nila na naman ang Chacha? Ang People Initiative na naman nila? Balangkasin na naman ang ating saligang batas? Hindi po ba? Para po yung sinasabing magtuloy-tuloy ang kanilang kapangyarihan. Dahil po, mabahong-mabaho po sila sa majority ng Pilipino. Sa media lang po sila malakas, saka sa mga kaliwa. Hindi kaya. Kaya dito po mga tamay, totoo po, ang proyekto po ng gobyerno para po maramdaman ng Pilipino, unang taon mo pa lang bilang lingkod bayan, ginagawa mo na ang sinasabi mong programa mo. Inuumpisa mo na agad. Hindi po katulad na nakaupo ngayon. Puro pamumulitika inatupag. At korupsyon umano. Hindi po ba? Kaya po, wala po sila halos nagawa. Sa dami po ng pera na binabudget natin at nakakautang pa tayo ng trilyon-trilyon, nasayang lang po yung malalaking proyekto na hindi natin nakikita. Dahil hindi nga po nila tinuloy yung naumpisa ni dating Pangulong Duterte. Dahil po sa pagiging greedy, gahaman. Di po ba? Kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa ating lahat. Duterte! Duterte! Matyaga talaga si Inday. Willing siya talaga makinig sa tao eh. Sa atin yan, sasagot lang tayo na common sense na lang yan. Pero matyaga talaga, bilib talaga, willing siya talaga. Duterte! Willing talaga siya makinig. Katao talaga sila. Ayaw na, di na si Inday magpapayong. Mainit na mainit! Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Paano niya masagot Hindi ko yan? masagot yan, ma'am. Exactly, hindi na Dahil sagot hindi na ko dito. po alam kung ano iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niyang galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos.
i-assure na sa 2028, nandito po kami para sa iyo. Ikaw po ang pangalan namin. Kasama ang Pilipino. Maraming salamat. Hindi po natapos ang ating Siguro na lang talumpati matrasuhin yung mga pamilya nyo, ha? Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang. Yan po mga tambay, mahaba pa po yan. Yan po, grabe po, no? Grabe po, totoo po lahat ang pahayag ng ating Vice President. At talagang nilinaw niya rin. At pati po ang Senadora Amy Marcos. Yun nga po yung lagi po natin sinasabi, mga katambay. Yan po ay kapatid. Kapatid po yan, pamilya yan. Nakita nyo po. Kaya po, hindi mo masasabi talaga ang Senadora Amy Marcos ay siya po ay talagang makabayan. Nakita nyo po yung sinabi ng Vice President. Hindi po tunay na lingkod bayan ito. Hindi po para sa bayan. Ang kanyang kapatid po ay napakarami na pong issue, lalo sa pulburon. Mismo ang Vice President na nagsasabi na addict ang Pangulo. Pero ano po ang stand? Saan po nakatayo ang Senadora? Ayaw na ayaw niya po sagutin lahat ng issue. At talagang umiiwas po siya. Lalo-lalo po sa Vice President. Ayaw na ayaw nilang pag-uusapan ang ginawa po direkta na nag-utos. Dahil hindi po mangyayari ang lahat ng problema ng ito sa ating bansa. Saka sa pamilya Duterte. Hindi po mangyayari ito lahat kung wala pong approval ng Commander-in-Chief. Yan din po ang pinagtatakpan pong issue ng Senadora Amy Marcos, mga kabayan. Ganyan po katindi. Kaya po ngayon, makikita po natin kung anong klase pong senadora ito. Doble cara po ba ito? Dalawa ang muka, mga kababayan. Dahil hindi naman po niya kayang itakwil o pababain at hindi rin po niya kaya umano na ito po'y ma-impeach ang kanyang kapatid. Hindi po ba? Dahil kailan po ba niya binanatan ang kanyang kapatid? Di po ba hindi niya po binabanatan? Lagi po ang binabanatan niya ay ang kanyang hipag at ang kanyang pinsan. Doon po siya laging nakapokus. Lagi niya sinasabi, nung halalan, ang nagpapatakbo ng bansa ay isang Romualdez at isang Araneta. Pero hindi niya po kinu-question ng kanyang kapatid. Parang sinasalba niya pa ang kanyang kapatid. Dahil nga mismo ang sabi ng Vice President, ang Pangulo ngayon na tinatawag na bangag at adik ay nagbabait-baitan. Nagpipretend na mabait. Hindi makabasag pinggan ang Pangulo ngayon. Ganyan po ang style ng Pangulong Marcos ngayon. Mga kabayan, para po hindi masabi na siya po isang diktador. Pero iba po ang ginagawa. Iba ang ginagawa, doon po sa nakikita natin nagbabait-baitan. At napakahirap din po palang pagkatiwalaan ang sinasabi pong kapatid na si Ateng, ang Senadora Amy Marcos. Mga kababayan, kung gusto mong tumulong mismo sa ating bansa at sa pamilya Duterte, dapat ikaw na mismo. Inamin mo sana dahil alam mo naman umano, Senadora Amy Marcos, na talaga yatang gumagamit ng pulburon ang iyong kapatid. Pero pinagtatakpan mo yata dahil yata umano sa kapangyarihan. Hindi po ba? Dahil nakabalik na po kayo sa kapangyarihan. Kaya napakahirap po magtiwala, mga kababayan. Kung ang kapatid umano ay Judas at Taksil, kadugo po yan, kadugo. At hindi rin po nakikita ng Vice President, mga kababayan. Ang Vice President po ay matalino po yan. Ngayon, kung ginagamit mo siya at tinutulungan ka ng Vice President, nahayag ka naman. Ang tunay mong pagkatao ay unti-unti naman nahayag sa mga Pilipino, mga kababayan. Nakita po natin, ang tagal-tagal na hindi po siya tumututok. Mga kabayan, yung ginawa niya investigasyon sa Senado, hindi naman po niya tinutukan, hindi niya kinakalampag ang ombudsman para doon sa sinasabing desisyon, yung ginawa po nilang, di ba, investigasyon, na kidnapping ang ginawa. Kinalampag po ba na kinalampag ng senadora ang ombudsman? Di po ba tulog na rin? Hindi na rin po siya
nagsasalita dahil tapos na po ang halalan yata at nanalo na siya. Kaya po napakahirap pagkatiwalaan, mga kababayan, kasi may dugo po yan. Dugo. Iisang dugo po ang nananalaytay sa kanila. Kaya po kung meron pong, kaya nga po si Robin Padilla, di ba, ano sabi? Ipinupus po ni Robin Padilla yung Senadora Amy Marcos na magkaroon ng tandem Marcos o sinasabing Duterte Marcos sa 2028, mga kabayan. At bigla po siyang nag-resign bilang presidente ng PDP Laban. Di po ba, hindi nyo po ba nahalata? May something wrong. Hindi po ba, mga kabayan? At may kaganapan din po, mga kabayan. May kaganapan din po sa Davao, mga kabayan. At ngayon po, nag-uumpisa na po doon. Kanina pa, ang ano po sa Davao, mga tambay. Ang event, may event din po doon. Mayroon din pong rally ron na pre-Duterte now sa Davao City. Ito po, tingnan po natin to, mga kabayan. Ito po, bago po tayo magtapos. Yung konti pong rally nila, nagkaroon po ng Davao Motor Citycade. Kanina po to, kanina umaga, mga tambay. Pero ngayon may event na po ron. Ito po, tingnan po natin. Hanapin ko lang po. Nakita ko po to, nag-umpisa na po kasi sila eh. Ito po. Yan, naglabasan po halos lahat ang mga sasakyan. At syempre, punong-puno po ang park ng Davao City kung saan po nakaganapan po ron ngayon, mga katambay, ang rally, mga kababayan. Kaya po, dito po, mga kababayan, pakapalan na lang po ng muka. Pakapalan na lang po muka, mga katambay. Dahil nga po, kung totoo po lahat ang sinasabi po ng ating Vice President na isa po itong addict at sinasabi pong bangag ni Attorney Harry Roque, ay talagang wala na po tayong makukuhang katinuan. Nagbabait-baitan na lang po. Nagpipretend po na para po siyang walang ginawang pagkakasala dahil siya po'y mabait. Huwag po tayong magtiwala sa mga nagbabaitan-baitan, mga kabayan. Pero nasa loob ang kulo. Mahirap pong pagkatiwalaan yan. Hindi po ba? Talagang ladalin po tayo sa kumunoy niyan, mga kabayan. Yan po, mga tambay. Maraming salamat po. Sa napakaganda po na paliwanag ng Vice President kung ano po nangyayari sa ating bansa at kung ano po talaga ang ginawa. Alam na po natin talaga ang ginawa nila, kung ano ang reason ng gobyerno. Politika, dahil nga po hindi nila magugustuhan na sila ay makaalis muli o mawala sa kapangyarihan. Kaya po gagawin nila lahat ang lahat para lahat ng balakid po sa kanilang sa kanilang mga sinasabing pagtagal o pag-stay sa kapangyarihan ay gagawin po nila yan, mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, sa suporta. At syempre po, ang tangi po natin magagawa dahil po sobrang panggigipit po ang ginagawa nila. Gamit po ang pera ni Juan de la Cruz. At syempre po ang ICC, ang sabwatan nila umano, ay ang tangi po natin magagawa ngayon dahil nga po napakagaling po at napakatibay at sinasabing powerful ang ating mga panalangin. Ang mga panalangin po natin ay napaka-powerful. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na matapos na po ang ginagawa nilang kasamaan sa ating bansa, sa dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin, mga kabayan, na mawakasan na po ang ginagawa nila at magkaroon na po ng kapayapaan ang ating bansa sa ginawa po nilang itong sobrang pamumulitika. Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo, ingat po. At shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga tulong na binibigay po ninyo. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arnel Villacorta, at si Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Phil Am, Joe Bill Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan Valley, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 45
4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga tambay. At muli po mga kababayan, yung panalangin po natin, huwag po natin nakalimutan. Manalangin po tayo ng manalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. At syempre po, hindi po magtagumpay ang kasamaan na ginagawa nila. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.